I've been thinking about good times. So tell me all your words lies. I believe them if I try. For the sake of time, just give me the eye. I've been thinking about. I said don't blow my high. I'm on that carpet ride. I've been swerving, I'm a servant to my magic side. Hello guys, it's Chelsea and long time no ukay-ukay haul or thrift haul. Medyo nawawala-wala yung araw, but yes, you guys heard that right. Ang ating video for today ay ukay haul and it has been such a long time. I made myself some hojicha latte. Kasi feeling ko baka medyo mahaba tong video na to. Totoo naman, sobrang tagal na since yung last ukay haul natin and feeling ko, ngayon na sinasabi ko to, parang ganito rin yung intro ko last time. Please allow me to reintroduce myself or introduce myself if you guys are new here. Hi, my name is Chelsea Valencia and when I started my YouTube channel, yung content ko talaga are ukay hauls, mga ukay with me. Kasi growing up, yung ukay-ukay, Divisoria, yun yung shopping mall ko. Ewan ko, feel ko kasi simula na-introduce ako or nung nasimulan ko mag-film ng mga lifestyle vlogs, parang masyado ko na siyang na-enjoy na hindi na ako naggaganito. So today, we're gonna go back to our roots. And yeah, today I have a collective haul for you guys. Pero pinili ko pa rin yung mga ipapakita ko. And to be honest, ang dami kong attempts kaya ng mga ukay with me. Kaso, for some reason, every time na i-vlog ko yung ukay trip na yun, biglang wala akong nabibili. As in, meron naman, pero parang isa lang, dalawa, tatlo. Na parang ang fail niya i-post as a dedicated video. Kaya hindi ko na siya share. But hindi naman nawala ang aking ukay self. Anyway, without further ado, let us get started. Okay, so with every ukay haul that I do, I always start off with a top favorite. Tapos i-end ko rin siya with another top favorite. Let us start this off strong with this denim piece right here. Recent purchase ko siya. Nabili ko siya sa TikTok shop. Can I just say, sobrang swerte ko sa piece na to kasi I wasn't even following yung store na nagla-live. Dumaan lang siya sa FYP ko. Tapos, if you guys have watched some of my previous hauls, you would know na I love contrast stitch. Kasi magsaswipe na sana ako, pero naanigan ko na ito yung next na i-flex nila. So, I stayed dun sa live. This is what the jacket looks like. And top lang to sa akin, guys. Kasi size small talaga siya. I'm in between medium and large. But I really, really love yung look na to. It reminds me of a piece na parang part ng archive collection ng isang local designer. And recently, parang mga ganong vibe yung hinahanap ko whenever I go thrifting. Really like yung parang undone look neto. If mapapansin nyo dun sa pocket, ito may flap. Pero dito sa kabilang side wala. Tapos itong bottom niya frayed. Para siyang sample piece. Very undone but it still looks really beautiful. So yeah, this is my top favorite and I got this for just 100 pesos. Can you believe that? Ang dami kong ukay with me attempts and isa na dun yung pumunta ako ng Anonas. Meron akong 3 pieces na nabili and this is one of them. This is just a beautiful olive green long sleeve and personally, mahilig talaga ako sa mga long sleeve. Parang yun yung go-to pieces ko sa closet ko. And I like wearing them ng nakabotones all the way. Hindi ko na pa-plansyahin guys, but just look at this color. Maliban sa color nito, I really like yung color niya. Ewan ko if pansin nyo, feeling ko lang parang medyo iba. Ewan ko if mas ganon or mas mahaba. Natutuwa ako every time na i-chat ako ng kapatid ko tapos nag-uukay siya. Kasi dati hindi siya mahilig mag-ukay. Tapos ngayon ang galing niya pumili and alam na alam niya yung style ko. This one, inukay to sa akin ng kapatid ko. This is from Ralph Lauren and here it just says chaps and meron lang nasisira dito pero honestly I feel like parang it's the vibe of this sweater top and if titingnan nyo, this one is actually denim tapos yung outline niya dyan parang embroidery siya, darker shade nung denim and I really like that. Pagdating sa mga clothing pieces, yung nagbi-mix ng different tela. This one is perfect for summer days. You know, pwede natin lagay itong choker na to. Totoo lang yung fashion ko or yung style ko, medyo may pagka Lito Atienza talaga ako. Mahilig ako sa mga Hawaiian prints, tropical prints. Usually, for my button downs and mga long sleeves, prefer them oversized. This one, sakto lang yung size niya sa akin. Yeah, this piece actually reminds me of Neon Island, if you guys are familiar. It's a local brand. Just imagine wearing this with a bikini top, shorts, tapos crochet bag, fisherman hat, and then some platform sandals. Gandar. Another one of my favorite colors is pale yellow or butter yellow, lemon yellow. Ito guys, naalala ko, nabili ko to for 20 pesos sa Quiapo. Yung mga binilhan ko na tong pieces na to, dun siya sa mga usuals ko. Yung mga na-post ko na dito sa YouTube, pero yung iba dito,
ay yung mga hindi nyo nakita na vlogs. Yon, some of the pieces, I got them when I went to Nueva Vizcaya with my friends. Quiapo, Tayuman, Divisoria, Tagaytay. Halo-halo na sila. Super love yung kulay nito. There's something about pale yellow na nakaka-happy. And feeling ko, pag sinusuot ko siya, feeling ko ang fresh ko. Or baka feeling era lang. I really like the lines going on here. Gusto ko rin yung tela neto kasi madulas siya. Or parang ang silky niya sa balat. Dress ko lang, ganun. Have here another denim piece. I got this from Looks for Fits sa TikTok. This is one of my favorite finds. I really like the color story going on. If pansin nyo, yung sa pocket niya, dito tan, pero sa baba gray. Pero sa kabilang side, baliktad. Same dito sa sleeves niya. Ang ganda naman. Feeling ko lang mas nagkaroon ng character itong piece na to. Pansin ko, nung pinapanood ko yung mga luma kong hauls, parang ang hilig ko sa light wash. Pero ngayon, na-realize ko na mas bagay sa akin ang medium to dark wash. Parang ganito. Next is this camouflage cargo shorts. Inukay ito sa akin ng kapatid ko. Ganda ng fit nito sa akin, pati nung haba niya. It's not super baggy. And I like na hindi matingkad yung camouflage print nito. Bagay rin to suotin with tank tops. Para chill lang. Yan, ganito yung tsura ng shorts sa akin. Pag nag-uukay ako, parang meron akong certain style na hinahanap. Feeling ko it will be best explained once I show yung itsura na itong skirts na to. Let me start off with this one. Medyo matagal ko na ito nabili. Nakuha ko to sa Cubao. Let me just appreciate this skirt. Tingnan niyo yung part na to. I like na merong parang faded. Gusto ko rin na, ayan, may frayed detail. Itong brown na to, this is actually suede. Tingnan niyo yung bottom part nito. Hindi siya straight. As in, sobrang, ano ko, ang unique ng piece na to. Also, like yung mga random stitching niya dito. Adds a little something to it. I don't know. Ngayon na pinapakita ko to, na-realize ko, hindi ko rin pa to nasusuot sa labas. Kasi, simula nung nakuha ko siya, parang naisip ko, suot ko siya sa isang event na ang theme ay parang ragged denim looks. Sobrang specific rin kasi. But since pinakita ko to dito, this will be my reminder to enjoy this purchase. Ito ay ukay ulit sa akin ng kapatid ko. And I really like this. As in, ilang beses ko na to nasuot if you guys follow me on Instagram. Actually, medyo malaki tong skirt na to sa akin. Pero so far kasi yung pag-style ko sa kanya, minamatch ko siya with a long sleeve. Tapos nakasara lahat ng botones. So, hindi kita na maluwag siya sa waist. Hindi ako masyado marunong talaga mag-accessorize. So, whenever I buy clothing pieces, parang gusto ko may oomph na sila or may something about it. And para sa akin, sa piece na to, yung something niya is itong mga lines. Parang same with the other pieces that I showed you. Ewan ko, pero tinitingnan ko yung mga ganyan. Kasi para sa akin, if may oomph na, or may something extra na about it, parang hindi mo na kailangan mag-effort pa masyado to accessorize. This is what the brown skirt looks like. Once again, I super love yung lines niya dito. This is actually a nice color combo, yellow and brown. Okay, let's go back to my long sleeve. Nothing much to say about this. It's just a very simple pale yellow long sleeve. Hindi talaga ako masyado nagsusuot ng white. Parang ang white para sa akin is cream or pale yellow. But anyway, yung long sleeve na yan, isa yan sa mga nabili ko sa Anonas. So that's 2 out of 3. Dun sa ating unseen Anonas Ukay With Me. Up next is this very beautiful linen piece. And this is also one of my favorites kasi very unique siya sa paningin ko. Pansin nyo, yung ibang print dito, upside down siya. It's a mix of flowers, animals, very tropical yung print na itong piece na to. And parang tugma siya sa material kasi this is a linen material. Diba yung linen, very lightweight siya and usually sinusuot siya kapag mainit yung panahon. So yun, super unique piece. Yung color na to parang oatmeal. Up next, I have here mga pieces na nabili ko when I went to Tagaytay. Nung umuwi si Biangs, tapos dumaan kami sa Ukay Hub, I got 2 items. This is the first one. This is a very flowy skirt. Ilang beses ko na to nasuot and parang isa rin siya sa mga go-to pieces ko kapag aalis ako. Itong skirt na to, meron siyang built-in shorts and I got this for just 45 pesos. Next one up is this trouser that reminds me so much of the ones from Zara. Pero ito, sobrang luwag neto sa akin. Since medyo malaki to, sakto siya dun sa low waist measurement ko. Pero sobrang haba nung crotch. You know, if kita nyo, medyo mahaba. Tapos wide leg pa siya sobra. This is really meant to be worn ng high-waisted. Hindi ko pa ito nai-inquire sa Mananay kasi hindi ko alam kung anong gagawin nila. Especially since malaki rin yung sa legs niya. And medyo natatakot akong masira yung band. If I remember correctly, I think I got this for 75 pesos or parang mga 110. Gustong gusto ko to sinusuot kahit na
medyo malaki siya sa akin, I just make sure to pair it with a very fitted crop top para balance. Okay, next piece is another one of my favorites. Nabili ko to nung pumunta kami sa province ng isa sa mga closest friends ko, si Jevy. Naaalala ko nung nabili ko to, sobrang tamad ko mag-ukay. As in, hindi ako naggaganon. Tinitingnan ko lang yung gilid nung hanger. Tapos kapag gusto ko yung kulay, tsaka ko iuusog yung mga damit. Tapos nakita ko kasi na olive green siya. Nakita ko yung full look neto. As in, sobrang tuwang-tuwa talaga ako. Ganito yung itsura niya. Naalala ko kasi nung pandemic, meron akong mga fina-follow na Instagram stores na yung binibenta nila are sweaters lang. Ganitong style ng sweaters yung hinihintay ko. Pero never ako nakakuha. Tapos itong sweater na to, nakuha ko siya without that much effort. That's one of the best feeling kapag nag-uukay, no? Yung tipong hindi ka masyado nag-effort, pero yung mabubunot mo is something that you have been wanting for so long. Bonus points pa na mura siya. Kasi this one I got this for just 50 pesos. Katulad ng ibang pieces, meron din tong mga ibang material or tela. And isa pa to sa kinatuwa ko, if makikita niyo, merong hayop dito. Di ko kasi alam if cow siya, pero mahilig ako kasi sa cow print. Kaya parang feeling ko ako to. Tas, ayan. This is the last clothing piece that I have. This is also my top favorite kasi tingnan nyo naman guys, hindi ba sobrang ako tong jacket na to. Tingnan nyo yung color combo niya. I mean, you guys have seen a lot of denim pieces in this haul. Tapos nakita nyo rin na may mga pale yellows. Look how perfect this jacket is. Ganda rin yung pagka-blue niya, no? Parang ang masayang blue siya. Ay nako, pag nag-story time ako, baka masyado na mga 3 minutes siguro yung masasakop. But I got this as in less than 30 seconds. Yung piece na to, nabili ko siya nung pumunta ako ng Divisoria. Kasama ko si Mommy, tsaka si Rupert. Bakit ba ganito? Tapos, pasara na talaga yung Divisoria na. Nandun kami sa 999, tapos nasa escalator kami. Eh, ang tagal ko nang hindi nagawi sa Divisoria. So, tinitingnan ko yung mga stalls, pinagmamasal ko kung ano na yung mga bago, ganoon. Tapos sa left side, nandun pa yung mura dito na store. Tapos sa right side, nagulat ako kasi parang ukay yung store. Eh, madalang lang yung ganoon sa Divisoria. Tapos, nakita ko to, nakasabi. Ayun nga, pagbaba namin, nilapitan ko na to. Tapos nagsasara na sila, binababa na nila yung roll-up. Kaya binilisan ko talaga. Kinuha ko to, hindi ko na siya sinukat. Tinanan ko lang siya, tapos parang alam ko lang na kasya to sa akin. Kinalabit ko yung ate, sabi ko kunin ko na to. Tapos parang nagulat siya kasi may customer pa pala. Yun. Tapos ang ganda pa ng quality nito. Medyo makapal siya. Kapagod. I got this for 150 pesos. So, sobrang saya ko sa piece na to. Now, let's move on to the bags or the accessories. Ibilisan ko na kasi feeling ko dami ko sinasabi. Let me start off with this beautiful summer bag. This is 3 out of 3 of the pieces that I got nung nag-anonas ukay ako. I really like yung size na tong bag na to. This one I like na dark brown siya or almost close to orange. Mas nababagay ko siya sa mga pieces na meron ako. Alam mo yung tipong kahit hindi sila same theme or vibe, nagbe-blend sila because of the colors. First time ko nung pumunta sa Ukay, malapit sa LRT Tayuman, and paalis na talaga ako, as in palabas na ako. Pero may mga bags kasi na nakasabit sa taas, so tumingala ako. Tapos nakita ko to, I don't really wear my glasses that much, kaya medyo blurred, pero nakita ko tong malaking to, tapos pinasungkit ko siya. And nung nakita ko na siya malapitan, nagulat talaga ako kasi sobrang ganda pa ng condition niya. This is a vintage Guess bag. And medyo may budget lang talaga ako pag nag-uukay. Kaya nung nakita ko to, tas gusto ko na siya bilhin, neutral face lang talaga ako. Tas tumawad ako ng kaunti. And I was able to get this for 650 pesos. Ito yung itsura niya up close. As in, sobrang okay na okay pa yung condition niya. And I really like yung mga big studs. This is the kind of bag na if super simple nung outfit mo, if you wear this, it will make it instantly cooler. The last bag that I got, ito yung pinakita ko dun sa isang living alone vlog ko. Pumunta ako ng Intramuros, chinek ko lang mabilisan yung ukay. Tapos sa bags, merong mga tago 100. Itong bag na to, sira na talaga yung sling niya. This is just a replacement. Meron ding nawawala dito, pero feeling ko kaya naman siya gawan ng paraan. I mean, the reason why I got it is because ganito yung material niya. Parang hair. Ayun, okay na rin for 100 pesos. Next is this baseball cap. It's in a navy blue color. Tapos meron siyang letter C. I got this as a gift from one of my closest friends, si Cheese. Thank you so much, Cheese. Yan, ganito yung tsura niya sa akin. Perfect kasi wala pa akong cap na may letter C. Pumunta ako ng El Nido noong November with my friends. And hindi ko kasi mahanap yung kinda sunny ko na cap. Ayun pa naman yung naiisip kong suotin with the outfits na dinala ko. Tapos nung nag-uukay ako, nakita ko tong cap na to. And it's kind of the same vibe. I like yung font niya. Tapos meron pang pa-flag dito na checkerboard. This is how it looks like on me.
and I love it. So, for the last piece, sobrang random nung nabili ko to. Nabili ko lang siya dun sa mga nakalatag na tela. Tapos, sobrang random nung collection. As in, yung mga kasama nito is mga charger, mga lumang cases ng mga lumang phone models. As in, kinuha ko talaga to kasi nakita ko denim siya. Tapos, makapal. This is the perfect belt to wear with the skirts that I have. Guess how much I got this for? Medyo babaan niyo pa ng onti lang. I got this for just 20 pesos. Can you believe that? It's so good. Ako boses. This is your sign na wag niyong maliitin, gano'n. Or wag niyo daanan lang yung mga nakalatag, yung as in mga nasa bangketa. Kasi minsan nga, merong mga digicam doon. Minsan may mga vintage watches. Minsan may mga ganito. Mga unique pieces na 20-20 lang. Yeah, this is the last piece that I have for this haul. And grabe nakalimutan ko gano'n ako kadaldal kapag nagfi-film ako ng mga ukay haul. Anyway, you guys have reached the end of this haul video. Thank you guys so much for spending your day with me, your afternoon or your night. Sana hindi kayo masyado narindi sa akin. And sorry kung hindi ako masyado nag-effort with the try-ons kasi I'm planning to film mga outfit ideas, mga lookbooks, ganon. Ibalik natin yung mga ganon. If you guys wanna see more videos like this, don't forget to subscribe. And yeah, that's gonna be it for today's video. As always, thank you guys so much for watching and I will see you guys on the next one.